Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Umpisa na po natin ng Kimpaw update at iba pang showbiz ganap. Okay. Very excited na po ang lahat na makinig sa ating bagong update. Sa ngayon po ay talagang binuhos na nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ang kanilang mga sweetest moments sa publiko. Ito po yung inaabangan ng lahat na eksena nila kasi they are not showy in the public. Marami kasi dito ang naghahanda or hinahanap yung kanilang momentum na sweetest moment ba. Pero sa Kimpaw kasi kahit hindi na nila yan ipakita sa publiko, alam naman natin na mga Kimpaw fans na talagang sila na at hindi na kailangan na ipakita pa sa buong mundo. Pero dahil ito ay request ng mga kagaya natin na fans, ito po ay binibigay nila ng kusang loob sa ating lahat. Kaya nga po, nilantad na ni Paolo Avellino at saka si Kim Chiu yung kanilang special moment or yung sweetest moment. Hindi na kailangan ng bookingan, kundi talagang linantad na ang lahat sa kanila. May transparency na po ang Kimpaw sa ngayon, ayon po sa aking legit na sources, kasi malapit na yung kanilang engranding kasalan at prepared na sila. Kaya nga si Paolo Avellino ay talagang kayod dito, kayod dyan, at the same time, ganun din po si Kim Chiu. Kaya ito na tayo, ang inaabangan natin sa lahat ay ang magkaroon ng mga tinatawag natin yung united. United means mag-iisang dibdib na sila at yun ay malapit na po sa mga fans natin dyan ay kahit engage na sila or kahit ikakasal na sila, patuloy po tayong mag-update pa rin sa kanila kasi nag-umpisa po tayo sa kanilang update sa hindi pa sila magjowa at tatapusin po natin yan hanggang magkaroon po sila ng pamilya. Kaya tayo lang subaybayan po natin ang ating update at sana naman huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, hit na din yung notification para kayo po ay updated sa lahat ng aking updates sa araw-araw. Paki-like naman at subscribe naman po ang ating YouTube channel. Isang malaking tulong na po yan para sa akin. At maraming salamat po sa mga sumusubaybay din sa ating content. Okay, tara na, umpisahan na natin ang update sa kanila. Okay. Heto na sila. Inaabangan na ang lahat. At ang tinatanong na ang lahat kung ano na yung update sa kanilang preparation. Ayon po sa aking legit na sources, ay sa part pala nila Kim Chiu yung magkaroon ng idea. I mean, sa idea nila part nila Kim Chiu po yun. Hindi sa part nila Paolo Avellino kasi nga pinapaubayan na ni Pao kay Kim Chiu lahat-lahat. Pero hindi yung paubayan na lahat pati gasto kasi just like yung kilala natin na couple ba na
nag-engage sa publiko tapos yung malapit ng kasal, pinaplanuhan na yung kasal, biglang nag-cancel. Yun daw yung ayaw nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa kanilang kasal. Dapat magkaroon sila ng sari-sariling idea at yun ay suportado ng isa't isa sa kanila. Kaya nga po may mga phobia na ang Kim Pao sa ganyan na situation dahil syempre naranasan nila at saka alam nila kung ano yung sistema ng kasal. Pressure talaga yan. Kahit hindi pa tayo kinasal pero alam natin. Marami na tayong naririnig and that is reality talk po. Direct to the point lang tayo para hindi nila sabihin na paligoy-ligoy po tayo sa lahat ng bagay. Ito po, magbasa po tayo ng comment ayon sa mga fans natin dito. Fans, tanong ko lang po sa inyo, okay lang ba na sabihin ko or basahin ko din pati yung mga pangalan ninyo? Para naman po ay ma-shout out natin dito yung pangalan ninyo or hindi na po kasi I just asking kung sino po yung willing na banggitin ko yung kanilang pangalan na just say yes at mag-comment lang po kayo sa ating content para ma-shout out ko din po kayo bilang isang aking fans at isa rin po yan ang malaking tulong po para sa inyo din. Para maging kagaya din po natin tayo at gusto ko lahat po tayo ay sisikat din. Kasi sikat yung ating idolo at lahat din po tayo ay sisikat. Hindi lang po ang aking content kundi pati rin po tayo. Lahat tayo aangat guys. Kaya pakiusap po kung okay lang sana na i-shout out ko yung pangalan nyo. I-comment down below nyo lang po. Pero pag ayaw nyo naman, it's okay lang po. Nasa inyo po ang decision dyan. I'm just asking the permission kung okay lang po sa inyo. Okay, you're right. Back to Kim Pao po tayo at pagbasa po ako ng comment. Dito kay Madam. Siyan, sabi nito, Siyan, hindi ka na nga lang sikat, nakikipag-link ka pa kay Kim Chiu. Ano ba yan? Bakit? Nung kayo ni Kim Chiu, sikat ka naman, halos inaabangan nga yung mga movie na ginagawa mo kasi nag-aaral ka sa ibang bansa para maging direktor, maging management. Pero sa ngayon po ay parang ikaw na yung asong ulo na humahabol kay Kim Chiu. Huwag ka nang umasa na bibigyan ka pa ni Kim Chiu ng second chance kasi ang second chance around ay binigay na sa'yo ni Kim Chiu yan. At hindi lamang yan, pinaasa mo kasi si Kim Chiu sa lahat ng bagay after all 12 years. You don't even think na pakasalan siya sa altar. And yet, dumating si Paolo Avellino, wala pa silang isang taon. Tapos na, may idea na sila kung kailan yung kanilang kasal. Di ka ba na-insulto dyan siyan? Na yung 12 years na dinaanan ni Kim Chiu sa'yo is 12 years din na trauma ata. O 12 years na pinagtakpan yung kasinungalingan mo sa SOCMED. Kaya ikaw siyan hanggat maaari huwag ka na manggulo sa Kim Pao dahil wala kang kakampi. Halos lahat na kay Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na. To think naman din na inabuso mo kasi si Kim Chiu at yun yung pagkaalam namin lahat dahil tuwing may mga interview ka, ang binabangkit mo is puro si Kim Chiu pero sa action mo is nothing all. Hindi yun makikita. Para ka lang mantsa na kung saan ay binigyan mo lang si Kim Chiu ng mantsa at yun ay tinulungan ni Paolo Avellino para makamove on. Just say thank you to Paolo dahil yung sakit na dinaras yung feelings or yung nararamdaman ni Kim Chiu nung kayo ay si Paolo po ang nagpuna dun sa lahat. Kaya nakamove on kaagad po si Kim Chiu. Please, just say sorry to Kim Chiu. Even though you don't say sorry or even though we don't say please to you, you have a sense or you have a common sense to say kasi ikaw naman tong talagang may kasalanan at hindi si Kim Chiu sa inyong relasyon. And that's it. At huwag ka namang gulo, please lang. Nakikiusap kami na Kim Pao fans dahil hindi ka na welcome sa buhay ni Kim Chiu. At si Paolo na ang kanyang Mr. Right at hindi na ikaw siyan din. At salamat din sa vlogger na to kasi ang kanyang content ay about sa Kim Pao na kung saan po ay patuloy siyang nag-a-update sa Kim Pao. Sana po wag po kayong
wag po kayong mag-stop na mag-update sa amin about sa Kim Pao kasi kami po ay suportado ang iyong content. Maraming salamat din vlogger sa iyong content sa pang-araw-araw at pag-update sa amin lahat. Okay, alright. Nakakataba naman sa puso, madam, yung comment mo na pagbigay galang din po sa akin bilang isang content creator at sa pagbigay advice din po kay Sian Lim. Please down comment lang po kayo dyan kung swak na swak yung advice ni madam kay Sian Lim at sa mga Kim Pao fans dyan. Alam kong maraming sumusuporta dyan about sa Kim Pao. Kaya comment down below lang po kayo kung agree po kayo sa comment ni madam. Pero may sarili akong opinion dito ha. Para sa akin po, tama naman si madam. Kasi kahit sino po sa 12 years na pinagtagalan nila, ngayon lang siya hahabol na hindi na siya sikat. What is his intention? The only one thing I ask to Sian is ano yung intention niya? Why? She is aggressive to act like that with Kim Chiu eh. Tapos naman na yung kanyang termino. Kumbaga ba? She never think yung naging kasalanan niya kay Kim Chiu na simula nung kasakitan ng damdamin ni Kim Chiu. You know guys, I just yung kwan lang tayo, yung parang frame back lang tayo ba. Alam nyo guys, nung kasagsagan ng konting kaalaman lang po to Alam nyo guys, nung kasagsagan ng breakup nila ni Kim Chiu at saka si Sian Lim, tapos nag-host si Kim Chiu sa Showtime, alam nyo yung luha nung nako-connect kasi sa kanila yung about dun sa segment nila na about sa ex ba. Ito naman si Vice Ganda, may alam na siya na hiwalay na yung dalawa. Pero it's not in a publicity po muna. Hindi nila pinablik ba. Kumbaga, alam na nila pero hindi pa wala pang statement na publicity. Ganon. Ngayon, syempre si Kim Chiu yung nag-host. Dapat kailangan maging masaya yung kanyang boses o kanyang mukha. Dahil nga showtime nga yun eh. Bawal ang malungkot. Pero alam nyo nung nag-host si Kim Chiu is napaiyak siya. I feel the pain. Bilang isang babae kasi is mararamdaman mo yung sakit eh. Umabot kayo sa 12 years tapos wala man lang iniiho na sabihin sa'yo na pakasalan ka. Diba? Ba't mo papaabutin ng 12 years kung wala ka pa namang intention pakasalan at saktan ng yung tao? Sa mga loyal po dyan kagaya ni Kim Chiu at kagaya natin lahat, hindi ko po dinidiscriminate yung mga cheaters. Sa mga loyal lang po to kagaya ni Kim Chiu. You know guys, kung loyal yung isang tao sa'yo, kahit anong kasalamanan mo, pinagtatakpan niya yan kasi ayaw niyang masira ka sa publiko. Pero sa mga hindi loyal, proud sila magpa-interview. Kahit anong sabihin nila, baliktarin man nila yung kanilang mga sinasabi. Alam na alam din ng mga netizen kung ano yung nangyayari. Kasi isipin mo tong nangyari kila Kim Chiu. Si Kim Chiu po ay isang loyal kay Sian Lim. At kahit anong gawin ni Sian Lim na panloloko, pambubula, ay suportado pa rin ni Kim Chiu yun kasi ayaw niyang masira si Sian Lim sa publiko, guys. Tagal na yan, tagal ng issue yan noon pero just keep silent lang si Kim Chiu. At hindi niya po dinadaan sa mga interview. Kaya nga po, bihira lang napapa-interview si Kim Chiu eh. That's the real talk Bihira lang siya napapa-interview kahit may mga successful siyang nagawa or may mga award siya. Bihira lang po. Kasi darating sa punto na isasama si Sian Lim sa kanyang interview. Kaya yun po yung inaawayan. Kumbaga yun po yung ayaw ni Kim Chiu ba. Kasi nga, bukod tanging Kim Chiu to at Chinita Princess ay very strong sa lahat ng bagay. She's so very strong to face all the circumstances in her life. So I'm proud of Kim Chiu. Ngayon, dahil ganun nga yung nangyari, ito naman si Sian Lim. She never defend Kim Chiu every time. Parang kumbaga ba yung, sino yung ganito bla bla bla, ano interview niya is, parang ang layo ng sagot ni Sian Lim, parang konti lang yung dikit kay Kim Chiu. Pero pag tanongin mo si Paolo Avellino,
is talagang vocal siya at inaamin niya na nagpapasalamat siya kay Kim Chiu dahil sa mga blessings na natatamo niya ngayon at sa mga kasikatan, sa mga endorsement, sa mga projects. Yun po yung laking pagkakaiba nila. Kung ikukumpara mo po si Ian Lim kay Paolo Avellino, it's very far, guys. It's very far. Kaya nga po yung opinion ko dito is, wag nang umabol. Kasi wala ka naman talagang hahabulin eh. Kumbaga ba is, isa ka sa mga taong manggagamit. For the fact na that sa reality talk, masaktaw ka man o hindi, totoo yan sinasabi ko. Isa kang manggagamit at ginamit mo lang si Kim Chiu sa pamamaraan na alam mo. You're so very selfish. You know that? Kaya nga tigitigilan mo na si Kim Chiu eh. Kawawa naman si Kim Chiu na hindi nagsasalita sa publiko samantala ikaw. Grabe. Kaya, alam nyo guys, hindi ko sana i-connect to sa ating vlog. Kaso nga lang, nag-comment kasi si Madam about kay Sian and then, we just give some of the opinions also sa ating mga Kim Pao updates dyan. Sana naman guys, mag-comment din po kayo dito para maisiwalat din natin yung ano yung nasa ating dibdib ba. Dahil, sobra na kasi ito. Hindi mapakali si Ian Lim para lang kausap. Till now guys till now. Hindi siya mapakali. Kasi nga nakitang-kita, gaya na naman ngayon, may award si Paolo Avellino. Ang sabi daw niya, sana ako yan noon. See? Naiinggit na siya sa mga bagay-bagay na nakakamtam ni Paolo Avellino dahil wala na siyang pinanghahawakan ngayon. At ang pinanghahawakan niya na lang ngayon ay yung pride niya. That's the real talk, guys. Hindi yan biro-biro or hindi yan for the content only. Pero that is our real talk. Kaya dito sa atin po, ay tungayan po natin yung kanilang mga updates dahil marami pa tayong i-updates para sa kanila. At hanggang dito na lang po ang ating updates. Huwag naman ninyong kalimutan i-subscribe, i-like at i-share ang ating content. Maraming salamat guys. At God bless po sa atin lahat.